Magandang araw sa lahat ng mga Pilipinong araw-araw lumalaban para pagkasyahin ang kinikita. Tanong lang, bakit ang daming Pilipino na masisipag naman hindi tamad, hindi maluho, hindi sugarol, pero isang emergency lang parang nalulubog agad sa utang. At ang mas nakakagulat, minsan hindi mo namamalayan. Ikaw na pala yung nasa utang cycle. Kaya tara, alamin natin ang top 5 dahilan kung bakit maraming Pilipino ang nagkakautang. Number 5, kulang sa financial education. Noong unang sweldo mo, parang feeling mo nanalo ka sa loto. Check out dito, kain doon, order dito. Tapos pag dating ng katapusan, biglang nawawala ang pera. Parang bula. Kasi ang totoo, tinuruan tayong maghanap ng trabaho. Pero bihira tayong maturuan kung paano palagwin at protektahan ang pera. Hindi sapat na marunong kang kumita. Kailangan marunong ka ring humawak ng pera. Number 4, masyadong madali lang umutang. Dati, mahihiya ka pa. Ngayon, tatlong pindot lang sa cellphone may loan ka na. Minsan, mas mabilis pa ma-approve ang utang kaysa leave request mo sa trabaho. At dahil mabilis makuha, akala natin madali ring bayaran. Pero, doon nagsisimula ang cycle. Ang mabilis makuha, madalas mahirap takasan. Number 3, yung kulturang kahit gipit, dapat may handa. Birthday, fiesta, Christmas, binyag, reunion, or iba pang mga occasion. Minsan kahit kulang ang budget, nahihiya tayong walang mahanda. Kasi sa kultura natin, ayaw nating mapahiya. At dahil mahal natin ang pamilya, kahit tayo ang kapos, tayo pa rin ang nagbibigay. Ang pagmamahal sa pamilya ay maganda, pero hindi dapat ikalubog ng sarili sa utang. Number 2, breadwinner pressure. Yung iba, hindi lang sarili ang binubuhay. May magulang, may kapatid, may anak, may pamangkin. Minsan pati kapitbahay parang nakasubscribe sa sahod mo. Pakiramdam mo tuloy, hindi ka empleyado. Ikaw yung sponsor ng buong season. At bago pa dumating ang sweldo, may nakaabang ng paghahatian. Hindi kasalanan ang tumulong. Pero kailangan may matira rin para sa sarili mo. At ang number 1 dahilan, ang pinakamasakit sa lahat, kulang talaga ang kita. Kahit marunong kang mag-budget, kahit hindi ka maluho, kahit doble kayod ka. Minsan, hindi lang talaga sapat. Yung sahod mo parang contestant sa survival game. Palibot ang bills, kuryente, tubig, pamasahe, pagkain. At yung sweldo mo, unang round pa lang eliminated na. Hindi lahat ng may utang ay irresponsible. Minsan sinusubukan lang nilang mabuhay. At kung may utang ka ngayon, gusto kong malaman mo ito. Hindi ibig sabihin na may utang ka, failure ka. Hindi ibig sabihin na may utang ka, wala ka ng pag-asa. Minsan, tao ka lang na lumalaban sa panahon na sobrang mahal mabuhay. Pero tandaan mo, ang cycle ng utang hindi mababasag sa isang araw. Pero mababasag ito sa maliliit na tamang desisyon araw-araw. Ngayon gusto kong malaman alin dito ang pinaka-relatable para sa iyo. Number 5, 4, 3, 2. O number 1, paki-comment mo ang sagot mo. I-like mo ito kung nakarelate ka. I-share mo para mas maraming Pilipino ang makaalam na hindi sila nag-isa. At follow mo ako para sa mas marami pang totoong kwento tungkol sa pera, buhay at pagbangon.